Isang disyerto na kalye sa gabi, isang lumang bus na gumagalaw sa isang manipis na layer ng fog. Dalawang kabataang lalaki na nakaupo malapit sa bintana, may mga ilaw sa kalsada na tumatawid sa kanilang mga mukha, sina Kirby at Ethan. Tagapagsalaysay sa mahina at mahiwagang boses. May mga pangarap tayong binigkas sa isang iglap. At may mga hiling minsang narinig ng hangin sa gabi na magbabago sa ating buhay magpakailanman. Isang kakaibang liwanag ang kumikislap sa kalangitan sa gabi. Isang shooting star. Ethan, walang pasensya. Pre! Nakita mo yon? Kirby, tumawa ng mahina, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Yelan, sakto. Nakasabay sa wish ko. Narrator. Para sa mga kabataan tulad nina Kirby at Ethan, mga construction worker, ang mga tao noon ay namumuhay sa gitna ng bakal at pawis, ang konsepto ng miracles ay isang luxury. Ngunit ngayong gabi, sa katahimikan ng Zambales, may nagising. Isang maliit na bato ang malambot na kumikinang sa lupa. Isang mahinang tibok ng puso. Narrator. Isang batong nakalimutan. Isang anting-anting na pumili ng isang tao. At isang sumpa na naghihintay na muling buhayin. An unknown whisper echoes, pumili na ako, Nagdilim ang eksena. Narrator sa mahinang boses. Hindi lahat ay pinipili. At hindi lahat ng pinili ay karapat-dapat. Binatang ilre malakas en mucha medalyon. Gabi. Ang tunog ng mga sikada sa di kalayuan. Isang lumang bus ang gumulong sa isang tahimik na kalsada sa bansa. Dilaw ang mga ilaw sa loob ng bus. Magkatabi sina Kirby at Ethan, parehong nakasuot ng uniforme sa trabaho, mukhang pagod pero kalmado. Sa pang-araw-araw na buhay, may maliliit na pangarap. Ngunit kung minsan, ang mga tila inosenteng panaginip na yon ay ang nag-trigger para sa isang serye ng mga hindi maisip na bagay. At sa gabing iyon, magsisimula ang lahat. Isinandal ni Kirby ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan, ang mga mata ay kalahating nakapikit. Humikab si Ethan. Ethan, biglang. Pray. Di ba sabi nila, kapag nakakita ka ng falling star, pwede kang mag-wish? Kirby, tumawa ng mahina, nakatingin pa rin sa labas. Yenan, bakit nakita mo ba? Ethan. Ay, pero huli na. Sana pala nakita ako agad. Sayang. Kirby, mahinahon. Ako, sakto. Naka-wish pa ako. Ethan, hinihinal. Hala. Seryoso. Anong wish mo, pre? Kirby, tumingin sa iyo, mga mata na parang may alam na mas malalim. Secret. Baka di matupad pag sinabi ko. Ethan, nakaupo ng tuwid, nagkukunwaring galit. Ang daya mo naman. Ako nga, ang wish ko sana magkaroon ng mutya. Yung tipong may kapangyarihan ako. Kahit konti lang. Para may laban sa masasama. Kirby, nag-isip. Yan din ang wish ko. Narrator. Dalawang tao, isang pangarap. Ngunit ang mga panaginip kapag hinawakan nila ang sagradong mundo ay hindi na inosente. Ang bus ay nagmamadali sa kanto. Biglang lumiwanag ang kalangitan sa gabi. Isang malaking shooting star ang lumuluha sa kalangitan sa gabi.
Ethan sumigaw. Ayun, Lynn naman. Nakita mo yan? Ang laki. Kirby kurap saglit na natahimik. Iyon hindi ordinaryong shooting star. Close-up ng mga mata ni Kirby, parang nakaramdam siya ng malamig na panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Narrator. Si Kirby ang tahimik ngunit maunawain. Palagi siyang may nararamdaman para sa hindi maipaliwanag. At si Ethan ang emosyonal, mapanlinlang, mapangarapin ngunit madaling naligaw. Sa bus, lahat ay natutulog. Tanging si Kirby lang ang gising. Ang kamay nito ay walang kamalay-malay na nakakapit sa strap ng kanyang backpack. Nag-fade ang background music. Ethan, pabulong. Pre, sa totoo lang, may naniniwala ka ba talaga sa mga anti-anting? Kirby, hindi tumitingin. Hindi lang ako naniniwala, minsan, pakiramdam ko may tumatawag sa akin. Ethan, nagulat. Tumatawag? Kirby, hindi ko may paliwanag. Pero tuwing may mga kwento ng mga aswang, ng mga mutya, parang may kung anong gumagalaw sa loob ko. Parang may isang fan ng Min.Q. Narrator. Hindi lahat ng kakaibang bagay ay kathang-isip lamang. At kung minsan, ang mga tao ay nangangarap ng kapangyarihan dahil dinala ito ng kanilang mga kaluluwa. Huminto ang bus sa isang madilim na intersection ng bansa. Bumaba sina Kirby at Ethan. Dahan-dahang tumagilid ang kamera patungo sa langit. Tahimik na ngayon ang langit, ngunit malabo pa rin ang mahabang itim na guhit ng isang shooting star. Narrator, bulong-bulungan. May nahulog ngayong gabi. Ngunit ito ay hindi isang meteor. Ito ay tadhana. Pagkatapos ng gabi ng hiling, ang lahat ay tila normal. Ngunit ang mga bagay na nakatago sa ilalim ng lupa ay nagsimulang magbago. At dalawang tao ang hindi sinasadyang papalapit sa gateway sa kadiliman. Pagkilala sa misteryosong matanda. Isang kubong kawayan na natatakpan ng baging. Marahang nanginginig ang tunog ng wind chimes. Isang matandang may pilak na buhok, malalalim na mata, nakatayo sa gitna ng bakuran, nakasuot ng sinaunang itim na batong medalyon na may nakaukit na kakaibang mga karakter. Ethan, nakasandal kay Kirby. Pre, parang may dating tong matanda na to, parang albularyo sa pelikula. Kirby, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Hindi lahat ay nakakakilala ng isang tulad niya. Ang matanda, bahagyang umiti. May napiling tumawid sa threshold at may isa lang sa inyo ang pinansin ng mutya. Hawak ng matanda ang medalyon patungo kay Kirby. Nang hawakan ni Kirby ang kanyang kamay ay agad na nagbuga ng malabong lilang liwanag ang medalyon. Inabot din ni Ethan ang kanyang kamay, walang reaksyon. Ethan, nalilito, mahinang boses. Wala eh. Narrator. Pinili ng liwanag si Kirby. At ang katahimikan ay nagtanim ng mga binhi ng isa pang kadiliman sa puso ni Ethan. Ang bato ng paggising. Madilim na eksena na naginip si Kirby. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang kamay na umaabot mula sa lupa, na may hawak na isang kumikinang na bato. Napapaligiran ng dose-dosenang mga payat na bangkay, amalanhig, winawagayway ang kanilang mga kamay sa ambon. Narrator. Ang bato ay hindi lamang isang himala. Ito ay isang tawag, isang pipa ng malalim na lupa. Kinaumagahan, nakita ni Kirby sa ilalim ng puno kung saan nakatayo ang matanda,
isang bilog, maitim na lila na bato, malamig. Sa sandaling kinuha niya ito, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isip, isang desyerto na minahan, mga multo na nakagapos na sumisigaw. Deserted mine at bakas ng dugo. Sinunod ni Kirby ang kanyang kutob, mag-isang naglalakad patungo sa abandonadong minahan na dating larangan ng digmaan. Nagkalat ang mga bato. Malamig ang kalawakan na parang may nabaon lang. Ang pader na bato ay may mga marka ng laslas, mga lumang tuyo na mansa ng dugo, tulad ng mga iginuhit na simbolo. Sirang helmet, tahimik na nakahiga. Narrator. Minsan ay nagkaroon ng tahimik na patayan dito. Walang pahayagan, walang libing. Nananatili na lamang ang mga tawag ng mga kaluluwang hindi pa nakakalabas. Hera at Renard nakatagong lihim. Sa karatig na yon, isang babae sa edad na 30, si Hera, matalas ang mata ngunit pagod. Naglalakad sa tabi niya si Renard, isang anak ng mga 14 na taong gulang na may taimtim na ekspresyon. Hera, pabulong sa kanyang anak. Hawakan mo itong kwintas. Huwag mong hayaang makita ka ng iyong ama na mahina ka. Renard, ikaw na naginip ka na ang mga kamay ng iyong ama na puno ng dugo ay nakahawak sa iyo. Hera, pinisil ang kamay ng kanyang anak. Hindi iyon panaginip. Isang alaala iyon na sinubukan kong itago sa iyo. Narrator. Higit pa sa isang ina si Hera. Siya ay isang taong nakatakas mula sa pagkakahawak ng isang aswang at ang presyo ay ang kanyang anak. Ang mga unang palatandaan ng kadiliman. Nagsisimulang magpakita ng mga kakaibang palatandaan ang mapayapang kanayunan. Isang aso ang napunit sa kakahuyan. Nawawala ang tandang. Children talk in their sleep, may dumaan sa bintana, wala siyang mata. Naglalakad si Kirby sa pond, madilim ang tubig, napakabilis na lumiliit kapag tumingin siya sa ibaba. Ethan, biglang sumulpot sa likod. Anong ginagawa mo rito? Kirby, nagulat, itinatago ang bato. Wala naman. Namamasyal lang. Ethan, napatingin sa kamay ni Kirby. Sigurado ka bang ikaw lang ang pinili? Narrator. Nagsisimula ng masira ang pagkakaibigan. At ang kadiliman ngayon ay hindi lamang sa labas ng ngayon. Pumasok na ito sa puso ng matalik niyang kaibigan. Nakatingin si Hera sa kaparangan, may hawak na larawang iginuhit ng kamay ni Renard, isang silweta ng lalaking may sungay na nakatayo sa gitna ng ngayon. Hera, pabulong. Kung hindi ko ititigil, dadanap ulit ang dugo. At sa pagkakataong ito, maaaring ikaw na. Mabilis na tumibok ang mga drum. Bumaba ang mga kortina. Ethan and the Black Stone, batong itim. Gabi, si Ethan ay nag-iisa sa malalim na kabubatan. Ang kanyang mukha ay pawisan, ang kanyang paghinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang lumang bag ng tela na minsang itinapon ng matanda. Sa loob, isang makinis na itim na bato, batong itim. Narrator, madilim na boses. May mga bulungan, tanging mga mahina ang puso ang nakakarinig. At may mga bato na hindi kailangang pulutin. Dumating sila sa mga taong handang ipagpalit ang kanilang mga kaluluwa. Nang hinawakan ni Ethan ng bato, may bahid ng dugo ang kumalat sa palad niya. Nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata, nag-init ang kanyang mga pupil. An etchings in his head, isuko mo ang katawan mo at ituturo ko ang daan sa kapangyarihan. Ethan, unggol. Gusto ko lang hindi na ako matalo. Kinabukasan.
Bumalik si Ethan sa nayon, tahimik, malayo ang kanyang mga mata. Natatakpan ng kanyang manggas ang itim na paso sa kanyang pulso. Kirby, pre, okay ka lang ba? Para kang may sakit. Ethan, tuyo. Okay ako. Mas okay pa kaysa dati. Nagsasara ang kamera, medyo deformed ang mga daliri ni Ethan. Tinitignan niya ang mga manok na kumakain sa tabi ng kalsada at pinisil ng mahigpit ang kanyang kamay. Narrator. Hindi alam ni Ethan na ang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi nag-iisa. Ito ay may kasamang gutom at isang sigaw mula sa lupa. Ibinunyag ni Hera ang sikreto. Eksyon ng paglubog ng araw. Umupo sina Hera at Kirby sa tabi ng kahoy na kalan. Mahimbing na natutulog si Renard sa malapit. Nagbuhos ng tubig si Hera, medyo nanginginig ang mga kamay. Hera. Kirby, kung ang isang bata ay ipinanganak sa isang normal na ina, ngunit ang ama nito ay isang aswang, ano kaya ang magiging kalagayan nito? Kirby, nagulat. Ibig mong sabihin? Renard. Hera, tango, lumuluha ang mga mata. Ang kanyang ama, si Nardo, ay isang mataas na ranggo na aswang. Isang uhaw sa dugo ngunit matalinong tao. Tumakas ako, isinama ko si Renard at itinago ko siya sa mga tao. Narrator. Ang katotohanan ay hindi maitatago magpakailanman. At ang dugo, gaano man kamanipis, ay laging nakakahanap ng daan pabalik. Ang paghaharap sa isip ni Renard. Nagising si Renard sa kalagitnaan ng gabi. Pinagpapawisan, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. In his dream, Nardo calls out to him, anak, hindi ka isa sa kanila. Tayo ang tunay na lahi. Renard sumisigaw. Hindi. Ako tao. Eli. Tumakbo siya sa kagubatan, lumuhod at sinuntok ang lupa ng paulit-ulit. Ang kanyang mga mata ay dumudugo ng itim na dugo. Ngunit ang mutya na iniwan ng kanyang ina sa kanyang bulsa ay kumikinang at ang dugo sa kanyang katawan ay tila huminto. Narrator. Sa gabing iyon, may karapatang pumili si Renard. At hindi niya hinayaan ang kanyang dugo na magpasya sa kanyang kapalaran. Nardo at ang pagbabalik ng madilim na imperyo. Lumang akin. Umuungol ang hangin. Isang madilim na ritual ang naganap. Si Nardo, isang malaking figura, ang mga mata ay parang talim, ay nakatayo sa gitna ng bilog na bato. Sa tabi niya ay si Ethan, ngayon ay may mahahabang kuko at mapuputing mga mata. Nardo. Gisingin niyo ang mga amalanhig. Panahon na para bumalik ang mga lahi natin. Ang liwanag ay masyado ng matagal na namamayani. Nagsimulang bumangon ang hukbo ng amalanhig mula sa lupa. Dose-dosenang, pagkatapos ay daan-daan. Ang mga mukha ay may deformed, ang balat ay nag-itim, nagliliyad. Narrator. Sa kadiliman ng malalim na lupa, ang mga dating tao. Ngayon ay bumalik na may bagong pangalan, amalanhig. Hindi na kailangang pag-usapan. Hindi na kailangan ng mga dahilan. Gutom lang sila at nauuhaw para sa mga tao. Kirby confronts Ethan. Nagkaharap sina Kirby at Ethan sa isang abandonadong bahay. Umihip ang hangin sa siwang ng pinto. Binunot ni Kirby ang mutya na bato. Kirby, nanginginig ang boses. Pre, kung may natitira pa kay Ethan na kilala ko, lumaban ka dyan sa loob mo. Ethan, nakangiti. Matagal nang patay ang Ethan na kilala mo. Ngayon gutom na ako. Nagka-charge silang dalawa. Mabangis ang labanan, kalahating tao, kalahating nilalang. Mahina pero matatag si Kirby.
Habang naghahanda si Ethan na ihatid ang pangwakas na suntok, kumikinang ang mutya na bato sa kamay ni Kirby na hindi makakilos si Ethan. Narrator. Minsan, hindi kailangang maging malakas ang liwanag. Kailangan lang tama. Si Hera, Renard, Kirby at Mang Teban ay nakatingin sa ibaba mula sa tuktok ng burol. Sa malayo, bumukas ang tarangkahan ng minahan, bumubuhos ang hukbo ng amalanhig. Ang buwan ay kasing pula ng dugo. Hera, pabulong. Sa pagkakataong ito, walang takasan. Alinman sa labanan o mapahamak. Hinigpitan ni Kirby ang hawak sa mutya na bato. Hinigpitan ni Renard ang hawak sa silver necklace. Tahimik na tumango ang lahat. Narrator, nagpapasya. Lumalabo ang liwanag. Bumibilis ang paghinga. At ang kadiliman ay muling inaangkin ang mundo. Kapag ang kadiliman ay sumikat mula sa lupa. Kapag ang mga nakalimutang kaluluwa ay bumangon. May isang paraan lamang, ang lumaban. Gathering forces, ang huling alab. Ang paglubog ng araw ay pula. Nakatayo sa gitna ng village hall sina Kirby, Hera, Mang Teban at Renard. Nakapaligid sa kanila ang mga mukha ng mga taga-nayon, parehong natatakot at determinado. Mang Teban tumawag ng malakas. Ngayong gabi hindi lang ito laban sa aswang. Ito ay laban para sa alaala, para sa kinabukasan ng mga anak natin. Hera, nagbibigay ng mga vial ng kulay pilak na likido. Ito ay isang sinaunang magic potion. Ispray ito sa kanilang balat, sila ay masusunog. Ngunit ito ay gagana lamang kung naniniwala tayo sa kung ano ang ating pinoprotektahan. Renard, pabulong kay Kirby. Kung lilitaw ang iyong ama, ipinapangako kong hindi kita hahayaang sundan siya. Kahit isang hakbang. Narrator. Sa kanilang mga mata, hindi na nayon. Ngunit isang hangganan sa pagitan ng buhay at limot. Ang nakamamatay na labanan, Kirby, Ethan. Lumapit ang gabi. Ang hukbo ng nayon ay may hawak na mga sulo na humaharang sa pasukan sa minahan. Ang espasyo ay suffocatingly tahimik. Pagkatapos mula sa malayo, lumitaw ang isang madilim na figura. Hindi grupo ng amalanhig. Tao lang pero hindi na tao. Kirby sumulong. Pre. Ethan, malalim na boses, kalahating tao, kalahating hayop. Pre. Wala nang pre. Ang natira ay gutom. Nagtinginan ang dalawa na para bang ang lahat ng mga nakaraang taon ay nabawasan na ngayon sa isang huling kislap at malapit na itong lumabas. Sumugod si Ethan. Binuksan ni Kirby ang mutya. Isang asul na liwanag ang sumiklab na humarang saglit kay Ethan. Nagkabanggaan sila sa isang labanan na parehong pisikal at emosyonal. Kirby, habang nahihirapan. Bakit mo to pinili? May iba pa tayong pwedeng gawin. Ethan, sumisigaw. Dahil walang pumili sa akin, Kirby. Lahat kayo, iniwan ako. Narrator. Kapag ang kadiliman ay humawak sa isang malungkot na puso, hindi ito nangangailangan ng kapanipaniwala, isang pumutok lamang. Hinarap ni Renard ang kanyang ama, pagpili ng panig. Mula sa isang madilim na sulok, isang boses ang tumunog, mababa, malalim, na parang mula sa isang silid. Nardo, lumalabas, ang mga mata ay namumula gaya ng mga baga. Anak eh. Renard, umatras, humihigpit ang mga kamay sa pilak na kordon. Hindi mo na ako anak. Nardo, lumapit, nag-abot.
Hindi mo ba naririnig ang dugo? Tumatawag ito sa'yo. Tayo ang tunay. Hindi sila. Napaluhod si Renard, nanginginig. Ngunit nang hawakan ni Nardo ang kanyang balikat, kumikinang agad ang medalyon na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Renard, sumisigaw, nag-abot ng anting-anting. Eli! Napaatras si Nardo dahil sa liwanag mula sa pilak na lubid. Umiiyak si Renard ngunit nananatiling matatag. Narrator. May mga laban na walang dugo. Ngunit magpasya ang kapalaran ng isang buhay. The appearance of Reyna ng mga amalanhig. Nayayanig ang lupa. Isang malaking bitak ang bumubukas mula sa ilalim ng minahan. Mula sa loob, isang higanting nilalang, babae sa anyo, na may buhok na kasing haba ng mga ugat, ang balat na kasing putla ng bangkay, ay gumagapang palabas sa dilim. Mang Teban, pabulong. Reyna na yan ng mga amalanhig. Nataranta ang mga taga-nayon. Ang ilan ay tumakas. Isang beses lang tumili si Reyna at sabay-sabay na bumangon ang mga amalanhig na bangkay sa minahan. Kerbay, hinihinal, lumingon kay Hera. May solusyon ba? Hera, inabot ang huling glass vial. May isang paraan lamang. Ilagay ang mutya na bato sa puso nito bago nito mapatawag ang pangalawang hukbo nito. Narrator. Hindi lahat ng tagumpay ay nabubuhay. Ngunit kung minsan, ang sakripisyo ang tanging natitirang sinag ng liwanag. Ang katapusan at kalalabasan. Kerbay and Renard charge forward. Ginagamit ni Kirby ang liwanag mula sa mutya para harangin ang pag-atake. Ginamit ni Renard ang silver beads para hawakan ang katawan ni Reyna. Sa isang sandali ng kaguluhan, tumalon si Kirby, tinusok ang bato sa dibdib ng nilalang. Sigaw ni Reyna. Kumalat ang asul na liwanag. Ang bawat amalanhig ay nasusunog hanggang sa abo. Si Ethan, humihina pa, tumingin kay Kirby sa huling pagkakataon, kumikislap ang mga mata sa kapayapaan bago nawala. Kirby, bumagsak sa lupa, bumulong. Pre, salamat. Pumutok si Reyna sa alabok ng liwanag. Nagsasara ang lupa. Narrator. Ang dilim ay tinatakan na. Ngunit ang presyo na babayaran ay hindi kailanman magaan. Madaling araw. Naglilinis ang mga taga-nayon, sinunog ang natitira. Nakatayo si Mang Teban, nakatingala sa langit. Hinawakan ni Hera si Renard, humihikbi. Mag-isang nakaupo si Kerbay, hawak ang bato, ngayon ay walang ilaw. Narrator, tahimik. May mga napili. Hindi dahil mas malakas sila. Ngunit dahil hindi sila tumalikod kapag ang liwanag ay nasa pinakamahina. Kapag dumanak ang dugo. Kapag ang mga himala ay naging pabigat. Hindi na tayo panalo. Kami ay mga nakaligtas lamang. Ethan, ang huling sandali. Pagkatapos ng pagsabog ng liwanag, ang amalanhig ay nawasak at naging abo. Si Ethan ngayon ay isang halos hindi humihinga na bangkay, nakahiga sa mga bisig ni Kerbay. Ang mutya na liwanag ay unti-unting naglalaho. Kerbay, nakakamay ay hinawakan ang pisngi ng kanyang kaibigan. Pre, bakit kailangan mo pa ring sundan niyang daan? Ethan, sa mahina at panghihinayang boses. Akala ko kapag may kapangyarihan ako, hindi na ako iiwan ng mundo. Kerbay, bumagsak ang luha. Hindi mo kailangang maging malakas pre para maging mahalaga. Ethan, tumawa, basag ang boses. Salamat sa pag-alala kahit hanggang dulo.
Bumuntong hininga si Ethan. Ang langit sa likod nila ay unti-unting lumiliwanag na may asul na liwanag. Narrator: may mga pumunta sa kadiliman, ngunit mag-iwan ng liwanag para sa mga nananatili. Ang kasakiman ay hindi kasalanan hanggang sa piliin natin itong pangalagaan. Renard ang tagapagdala. Nakatayo si Renard sa tabi ng katawan ng kanyang ama, si Nardo, na dating demonyo ng sarili niyang dugo. Hindi nagalit ang mga mata ni Renard, ngunit nakikiramay. Renard, pabulong. Hindi ko piniling maging tao, ngunit pipiliin kong iligtas ka. Lumuhod siya, nakapikit. Inilagay ang mga kamay sa dibdib ng kanyang ama. Ang lilang liwanag mula sa madilim na hiyas ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga ugat sa ilalim ng balat ni Renard ay nagbago ng kulay sa isang iglap, ngunit siya ay tumayo ng matatag. Hera, sumisigaw. Renard, huwag. Magiging sila. Renard, mahinahon. Hindi kong itinatago mo ito sa loob mo. At huwag mong hayaang kumalat ito sa iba. Narrator: hindi ang kapangyarihan ang nakakatakot sa mga tao. Ito ay kapag hindi nila naiintindihan kung bakit mayroon sila nito. Naiintindihan naman ni Renard, at pinili niyang kunin ang kadiliman para mabuhay ang liwanag. Kirby ang huling selyo. Bumalik sa minahan. Hindi pa tuluyang nakasara ang siwang sa madilim na gate. Isang mahinang itim na usok ang dumadaloy pa rin sa mga bitak ng mga bato. Si Kirby ay nakatayo sa harap ng malalim na hukay, hawak ang mutya, ngayon ay bahagyang kumikinang. Napapikit siya. Huminga ng malalim na parang alam na ito na ang huling beses na gagamitin ito. Kirby, pabulong sa sarili. Kung ang ibig sabihin nito ay kapayapaan, kung gayon hayaan mo akong kunin ang natitirang bahagi ng himalang ito. Inihagis niya ang mutya sa gitna ng hukay. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumisikat sa huling pagkakataon, pagkatapos ay tahimik na nawawala. Nagsasara ang gate. Ang minahan ay gumuho. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo, nag-iwan lamang ng mga bato at alikabok. Natumba si Kirby pero ngumiti. Narrator: may mga bayani na hindi kailangang parangalan. Tahimik lang nilang inalis ang kadiliman para makita ng iba ang liwanag. Binyag, muling pagkabuhay sa nayon. Ang Village Hall. Isama mo sina Teban, Hera at ang mga taga-nayon. Ang bawat tao ay pumapasok sa ritual ng pagbibinyag na may natunaw na mutya na tubig. Ipinapahid nila ito sa kanilang mga noo, sa kanilang mga puso, isang mainit na liwanag ang kumakalat. Yung mga dating sinapian ng amalanhig ngayon ay unti-unting bumabawi. Hindi na pula ang kanilang mga mata, hindi na mabigat ang kanilang paghinga. Hera, pabulong sa tenga. Iniligtas mo sila. Pero kailangan mo ring mabuhay. Huwag mong dalhin lahat mag-isa. Renard, tumingin sa kabubatan. May nagturo sa akin kung paano panatilihin ang aking pagkatao kahit na dumating ang kadiliman. Ang huling liwanag na nanatili si Kirby. Malalim na kagubatan, madaling araw. Mag-isang nakaupo si Kirby sa ilalim ng puno. Ang mutya ay isa na lamang walang buhay na itim na bato. Ang kanyang kamay ay marahan itong hinaplos, pagkatapos ay inilagay sa lupa, nakabaon ng malalim sa kanyang puso. Mahina ang ihip ng hangin. Isang maya ang lumipad, dumapo sa sanga sa tabi niya. Sinasala ng sikat ng araw ang mga dahon. Narrator, sa mahinang boses, parang paalam. May mga puwersa na dapat ilibing. At may mga aral na dapat tandaan magpakailanman. Iyon,
Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mga hiyas, ngunit sa mga taong nangahas na tumayong mag-isa sa kadiliman. Ngumiti si Kirby, nakatingin sa langit ang mga mata. Tahimik. Mapayapa. Ang imahe ni Kirby ay lumiliit sa malalim na kabubatan, nahuhulog sa ginintuang liwanag ng unang araw. Wakas. Isang kwento na nagsisimula sa isang maliit na hiling at nagtatapos sa pagtubos, sakripisyo at sangkatauhan. Dahil ang liwanag, hinding-hindi namamatay kung mayroon pa rin itong hawak sa kanilang mga puso.